Ikaw ang ilaw ng mundo. Sa pamamagitan ni Kristo, pinasahan ka ng pagiging ilaw ng sanlibutan. No? Dito sa mundo, ikaw ang ilaw. Pangalawa lang ang Meralco. Ang ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Matthew 5:14-16 na ganito yung sinasabi. Kayo ang ilaw ng sanlibutan sa isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Verse 15, hindi rin sinisindihan ng sino man ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan, ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Verse 16, sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa ngayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sino daw ang ilaw ng sanlibutan? Dito sa binasa natin, ang sabi dito sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dahil tinanggap nyo si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, yung ilaw na yon ay napasa sa inyo. Maraming bagay sa buhay natin na nangangailangan ng ilaw, no? Pero alam nyo ba na mas kailangan kayo ni Kristo para talagang magliwanag ang sanlibutan, na talagang maranasan nila hindi lang pisikal na liwanag, kundi espiritual na liwanag. Nakakalimang session na po tayo dito. Kumusta naman? Nakikita ba yung liwanag? Sabi nung isa, medyo po. Magandang sagot na yon, yung medyo. Kasi siguro dati, walang kaliwa-liwanag. Pero simula ng mag-aral ng salita ng Panginoon, unti-unti lumiliwanag yung katabi mo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tanggapin man natin o hindi, dahil sinasabi natin, tinanggap ko si Kristo. Talaga bang tinanggap mo na si Kristo? Tinanggap mo na ba si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas? Nilinaw natin, ang born again ay hindi religion. No? Kahit anong religion mo, pag nagkaroon ka ng personal na relasyon kay Kristo at inuna mo ang kalooban ni Kristo sa ayaw at sa gusto mo, ang tawag sa iyo, born again. No? Kaya sabihin na iba, hindi kami born again, Catholic kami o iglesia kami, Sabadista kami. Pag maayos ang pakikipagrelasyon mo kay Kristo, no? At alam mong nalulugod sa iyo si Kristo dahil tinalikuran mo ang lahat ng masasamang gawin, born again ang tawag sa iyo. Number 1, tandaan natin, ikaw ang ilaw ng mundo. Sa pamamagitan ni Kristo, pinasahan ka ng pagiging ilaw ng sanlibutan. No? Dito sa mundo, ikaw ang ilaw, pangalawa lang ang Meralco. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sa totoo lang, baliwala ang Meralco pag merong community na nakatayo na walang ilaw. Kaya anong ginagawa ng Meralco? Pinapakita niya sa mundo na narito kami. Kami yung magbibigay ng ilaw. Hello? No? Sabi sa verse 15, hindi rin sinisindihan ng sino man ng ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan, ngunit ito'y inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Pinag-usapan natin kanina ang Meralco, pag-usapan naman natin kayo ngayon. Sabi ko kanina, sinasabi ng banal na kasulatan, ikaw ang ilaw. Pangalawa, ipakita mo ang ilaw mo sa buong mundo. Pero sabi nga, no, sa pagpapakita ng ilaw, sa Judea muna, sa Samaria, at sa dulo ng daigdig. Kumusta naman sa loob ng bahay? Halata ba na nakakadalo ka na ng Bible study? O hindi nila nahahalata? O ayaw mong ipahalata? Nako, eto na lalo, no? Ako po, di ba, alam niyo, may eskwelahan ako, di ba? Ako ang scarecrow dun sa school, eh. Pag may makulit na bata, dadating si pastor, rumanda kayo. Hindi maiiwasan, magagalit eh. Hindi maiiwasan, medyo maninigaw ng konti eh. Gusto kong maintindihan nating lahat. May sabi naman sa Bible, pagdating sa galit, huwag mong hayaang lubugan ng araw. Kumusta naman yung ilaw ng bawat isa dito sa kumpanya? Halata na ba? Ipakita mo ang ilaw mo sa buong mundo. Kung papaanong ipinapakita ng Meralco ang ilaw niya sa buong Pilipinas. Ikaw bilang mananampalataya ni Kristo, bilang sundalo ng Panginoon. Kasi alam ko na pag-aralan natin nung nakaraan, lahat ng gagawin natin
gawin natin para mapangiti natin si Lord? Ipakita mo ang ilaw sa buong mundo. Sa verse 16, ganito ang sabi, sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Number 1, ikaw ang ilaw. Dahil ikaw ang ilaw, ipakita mo ang ilaw. Dapat mahalata. Pangatlo, iparanas mo sa nakapaligid sa iyo na ikaw ang representative ng tunay na ilaw ng sanlibutan. Walang iba kundi si Kristo. Ang nais ko lang, magturingan kayo na magkakapatid. May mga nangangailangan, hindi naman palaging pera ang kailangan. Minsan yung tapik mo lang, yung yakap mo, nung may kumumusta sa'yo, di ba? Masarap yung pakiramdam, may nagkumusta sa'yo. Hello? Amen. No? Ulitin ko, ang ating pinag-usapan sa Matthew 5:14-16, patungkol to sa ilaw ng sanlibutan. Palagi nating sinasabi, no, si Kristo ang ilaw ng sanlibutan, pero ikaw, sabi mo sa katabi mo, ikaw ang ilaw ng mundo. Dahil ikaw ang ilaw, ipakita mo ang ilaw ng mundo. Kahit makakita sila ng poste ng Meralco, kung walang ilaw, baliwala. Kaya dapat iparanas mo ang pagiging ilaw mo sa buong mundo.